Makikigala tayo sa kasiyahan ng bawat isa, sisikaping makatulong sa pagdadala ng mga kabigatan at makiramay sa kapigatian ng bawat isa bilang bahagi ng isang katawan at sa paraang mararamdaman ang pagpapalaga natin sa bawat isa. So we're studying a sermon series called Life Together, paano magiging makabuluhan ang pagiging member ng church. So usually, yung mga sermons for every Sunday ay specifically designed para sa mga members ng church. Lalo na yung church covenant natin. Gusto po natin na mas maintindihan. Ano ba ibig sabihin ng pagiging member ng church? More than just parang nasa listahan ka lang ng membership list ng church. Pero syempre, ito rin po ay para sa kahit sa mga hindi members ng church. Maybe some of you ay narito pero babalik kayo sa ibang bansa. Meron sa Canada, meron sa Middle East. I'm praying na makita ninyo kung gaano kahalaga na you are in a covenant relationship with the local church na malapit po sa inyo. Or yung kung nag-stay kayo ng matagal sa Manila at bihira lang po kayo na nakakadalo dito. And for you na ang ilan sa inyo ay probably wala kayong connection or membership sa isang church. Na parang lumaki ka dun sa yung tradisyon ng maraming mga Pilipino na ang akala nila, ang church o ang simbahan, ay pupunta ka lang kapag linggo. Magsisimba ka, tapos uuwi, without developing any kind of relationship sa mga nakakasama mo dun sa loob ng simbahan. So I hope na in a way ay makonvince kita na magpa-member sa church. Or at least magtanong, paano ba magiging member ng church? At kung hindi man dito sa Baliwag Bible Christian Church, okay lang. If you want to join other churches na faithful or seeking to be faithful sa gospel. So ngayon, sa pagtalakay natin doon sa ika-6 na commitment sa church covenant, ito yung key question na sasagutin natin. As a member, how do we relate to other members of the church? So makita natin yung summary niyan sa number 6 dun sa covenant. Pero bago natin tingnan yon or bago natin pag-usapan, ano ba yung mga dapat natin gawin sa relationship natin sa bawat isa sa church, ay tingnan muna natin yung kabaliktaran nun. Ano ba yung mga hindi natin dapat gawin? Ano ba yung mga maling attitudes na meron tayo na may kinalaman sa ibang members ng church? Or ano-ano yung mga karaniwang problema, na may kinalaman sa relationship natin sa ibang members ng church? Magbibigay po ako ng 4. Yung una ay yung tinatawag na envy or pagkainggit. Na posible siguro na ganito yung nararamdaman mo kapag ikaw ay walang ginagawa, kundi mag-scroll sa Facebook. Tapos may nakita ka na post ng members, nakita mo na kung paano pinagpapala ng Panginoon yung kanyang business. Nakita mo yung pinost niya na, meron na siyang bagong bahay, o kaya bagong sasakyan, o nagkaanak na sila. Tapos ikaw, tagal-tagal mo na nagtatrabaho, hindi ka makapag-ipon para makabili ng kahit ilang square meters man lamang ng lupa, o kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makapag-asawa, o kaya ay may asawa ka nga, pero hanggang ngayon ay hindi ka pa rin magkaanak, o kaya parang nagkakagulo-gulo yung mga finances sa family. And di ba minsan karaniwan nagiging comment, hindi lang mga non-Christians, pati yung mga Christians, kina-comment nila, or minsan inisip natin, yung sana all. Yung bang, hindi ko naman sinasabi na every time na nagko-comment tayo ng sana all, ay naiinggit. Pero let's try to evaluate. Di ba? Bakit nga ba tayo nagko-comment ng sana all? Baka yung attitude natin na, sila talaga yung mas pinagpapala ng Panginoon. Ako hindi masyadong bine-bless ni Lord. Sana, Lord, ganun din yung blessing ninyo sa akin. And so that can be a form of envy. Pangalawa, na related dun sa envy, ay yung inferiority. Yung inferiority naman ay yung kapag nakikita mo yung mga members ng church, yung mga active sa ministry, mga tumatayo sa harap, yung mga tumutugtog, or yung mga talented, or yung mga maisipag sa ministry. Tapos sinasabi mo, sila lang yung mga spiritually gifted sa church. Tapos feeling mo na hindi ka naman mahalaga, o hindi ka naman ganun kahalaga sa church. Na iniisip mo,
kapag nawala ako dito sa church, siguro hindi naman nila masyadong mapapansin o masyadong mararamdaman. So that's inferiority. Pangatlo, ay isa pang karaniwang problema ay apathy. So, hindi ko alam if you're familiar with that word, pero ito yung feeling na, sige, regular ka na umaten, na nagpapakita ka every Sunday sa church, pero feeling mo, hindi ka naman masyadong apektado ng mga bagay na nangyayari sa church or yung mga problema na kinakaharap ng ilan sa mga members ng church. So sa Tagalog, yung apathy ay ibig sabihin ay walang paki. Okay? Walang pakialam. Yung bang iniisip mo na, ang dami-dami ko ng problema sa buhay, ang dami-dami ko nang iniintindi sa mga anak ko, tapos problema na ibang tao, poproblemahin ko pa rin. So that's apathy. So usually that's selfishness. Another problem, superiority. Ito naman yung sobrang taas ng pagtingin o pagpapahalaga sa sarili. Feeling mo, and common sa amin, ng mga pastor, na nararamdaman yung ganito, na feeling mo na ikaw yung pinakamahalaga or ikaw yung isa sa pinakamahalaga sa church. Maaaring iniisip mo ganito, kung hindi ako nagbibigay ng malaki sa mga offerings, malamang deficit na ngayon yung church. Kapag tumigil ako sa ginagawa ko sa ministry sa church, malamang maraming parang hindi magiging maganda yung takbo ng ministry. Or kapag nag-step down ako sa leadership position na meron ako sa church, walang pwedeng pumalit sa akin. This feeling of superiority. So, 4 pa lang po yun na major problems sa mga, yung may kinalaman sa attitude natin sa ibang members ng church. So, kung meron man dyan sa 4 na yon, kung tatanungin ka, ano yung isa sa nagiging common problem mo in terms of relationship with other members? O kaya kung wala doon sa 4, baka meron kang ilalagay na pang-5 o pang-6. So, ano yung solusyon doon sa problem na yon? So, pwede ako magbanggit na, okay, ganitong gawin dapat natin. Ganito dapat yung maging feeling o damdamin natin. At mamaya pag-usapan natin kung ano yung dapat natin gawin bilang members sa relationship natin sa bawat isa. Pero bago yon, mahalaga na merong mauna. Ano yung kailangan nating unahin? Kailangan muna natin magkaroon tayong ng tamang pagkaunawa. Ano ba ibig sabihin ng church? Ano ba ibig sabihin ng pagiging member ng church nito na kinabibilangan natin? So, kapag naging malinaw sa atin, yung pala yung design ni Lord sa church, mas maintindihan natin kung ano ba dapat yung attitude natin or relationship natin sa bawat isa. So, ano ba yung church? Yun yung una nating question na sasagutin. Sa New Testament, para mas matutunan natin yung mga sagot na yan, gumamit ang Diyos ng iba't ibang images o mga larawan to describe at least one aspect of the church. Ano yung example ng mga images tungkol sa church? Yung temple of the Spirit, yung church. Yung church ay flock of God. Yung church ay bride of Christ. Yung church ay household or family of God. Yung church ay God's building. At marami pang iba. So bawat isa sa mga images na yon ay merong contribution para mas mabuo yung pagkakaunawa natin. Kung ano ba yung church, ano ba dapat yung relasyon natin sa Diyos, ano ba yung relasyon natin sa bawat isa. Merong major image na yung pagtutuunan natin ng pansin ngayon. Isang major image ng church sa New Testament ay yung tinatawag na body of Christ. Katawan ni Kristo. So titingnan natin yung ilang mga passages. Meron sa Ephesians, meron sa 1 Corinthians 12, meron sa Romans 12, and then titingnan natin yung binabanggit ni Paul about yung church as a body of Christ. Pero isang reminder, kapag pag-aaralan natin yung church as body of Christ, hindi ibig sabihin na sa bawat passage ay pare-pareho yung kahulugan dito ni Apostol Pablo. Merong similarities, pero meron ding differences. So hindi natin pwedeng sabihin na ginamit ni Paul yung body sa Ephesians, yun din ang ibig sabihin niya ng body sa 1 Corinthians. So kaya titingnan mo yung dictionary, yun ang ibig sabihin ng body, tapos yun agad yung gagawin mong pakahulugan dun sa passage sa New Testament. So mahalaga na tingnan natin, ano ba yung context ng pagkakagamit doon ni Paul? Ano ba yung purpose niya? Ano ba yung issue doon sa sulat niya? And tingnan natin, okay, paano nagko-contribute yon sa tamang pagkaunawa natin ng church as a body of Christ? Ephesians. Sa Ephesians, yung context dito ay tungkol sa gospel reconciliation. So, sa
outline ninyo, nakalagay na rin dyan yung mga passages na babanggitin ko. So, madali po kayong makasunod or you can check pagdating sa bahay. So, yung sa Ephesians, ang context ay gospel reconciliation. So, ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, tayo ngayon ay naibalik sa magandang o malapit na ugnayan sa Panginoon. Pero when we talk about reconciliation, hindi lang yun vertical dimension. Na it's not just about our relationship with God. Yung reconciliation na yon ay may kinalaman din sa relationship natin sa bawat isa. Not just vertical, meron ding horizontal dimension. The gospel brings us not just to God, the gospel brings us together bilang magkakapatid sa Panginoon. So the gospel is so powerful that it can bring Jews and Gentiles together. Na kung titignan mo yung kasaysayan ng Biblia, yung Hudyo at Hentil, talaga namang hindi lang magkahiwalay. Merong animosity, merong alitan na ayaw nga nilang pumunta sa bahay ng isang Hentil para sila ay makasalo sa pagkain. Pero, ano nangyari? Because of what Christ has done on the cross. Ephesians 2:16. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, minakasan niya ang kanilang alitan, pinagkasundo sila sa Diyos, at pinagbuklod sa isang katawan. And that's a supernatural work of the gospel. At hindi lang basta pinagkasundo, binigyan pa sila ng parehong pagpapala. Yung pagpapala sa mga Kristiyano na Hudyo ay parehong pagpapala sa mga Kristiyano na hindi Hudyo. Ephesians chapter 3 verse 6, because they are members of one body, kabilang sa isang katawan, pareho silang tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. So that's Ephesians. 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians 12, yung binasa natin kanina sa scripture reading, doon makikita yung pinakamahaba or pinaka-extensive na treatment ni Paul about the church as the body of Christ. Anong problem sa Corinth? Ang pinaka-issue dito yung divisions, yung mga pagkahati-hati, yung mga conflicts sa church. So pinapaalala sa kanila ni Paul, yung pag-aaway-aaway ninyo ay inconsistent sa nature or design ng Diyos para sa church. Yes, merong mga iba-ibang ugali, merong iba-ibang spirit level of maturity, merong iba-ibang klase ng spiritual gifts, pero lahat yun ay galing sa isang espiritu na siyang nagbigay sa kanila ng mga gifts na yun para sa isang layunin. Ano sabi sa chapter 12, verse 7? Ano yung goal? For the common good. So sa kabila ng maraming pagkakaiba, diversity, they must pursue unity in the church. Bakit? Kasi meron lang isang katawan, si Kristo. Look at verse 12. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito'y nananatiling isang katawan. So ibig sabihin, if we realize that, there is no room for yung feeling ng superiority or inferiority sa church. Dahil yung Holy Spirit, yung nag-decide kung sino yung bibigyan niya ng gift of teaching, kung sino yung bibigyan niya ng gift of sa ibang klase ng ministry. This is not our personal decision. It is about calling or yung gifting ng Holy Spirit. Verse 18, inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Verse 24, God has so composed the body. So, ang Diyos yung naglagay ng bawat isa sa atin sa katawan na ito. So, ginawa ito ng Diyos para ipakita sa atin, mahalaga ka, mahalaga siya, mahalaga yung bawat isa na member ng church. So, kung ganon, ano yung purpose ng Diyos? Bakit ganito yung disenyo ng Diyos sa church as a body of Christ? Verse 25, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. So mamaya, titingnan pa natin yon. So, Ephesians, 1 Corinthians 12, mayroon pang isa. Romans chapter 12. Medyo similar sa 1 Corinthians 12, yung Romans 12. Pero mayroong additional twist. Pakinggan nyo mabuti if you will recognize kung ano yung picture na pinapakita sa atin dito ni Paul. Listen carefully. Verse 12. Chapter 12, verses 4 to 5. For as in one body, we have many members, and the members do not all have the same function. Pareho lang sa 1 Corinthians. So we, though many, are one body in Christ. Pareho lang sa 1 Corinthians. Pero tingnan niyo yung last part. And individually, members
one of another. Try to picture that. In-encourage ni Paul, yung mga members of church na may spiritual gifts kayo, gamitin ninyo para sa kapakanan ng bawat isa. Pero pansinin niyo yung sinabi niya sa dulo, we though many are one body in Christ and individually members one of another. Sa Tagalog, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Napipicture ba ninyo? Yung sa 1 Corinthians 12, mas madaling ma-picture. Yung ikaw ay bahagi ng katawan. So napipicture mo na ikaw ay kamay, ikaw ay paa, ikaw ay hita. So napipicture mo, bahagi ng katawan. Pero sabi dito yung medyo weird, yung sinasabi dito ni Paul sa 1 Corinthians 12. Ako ay hindi lang bahagi ng church na katawan ni Kristo, ako ay bahagi ni Ralph, ako ay bahagi ni Jock, at kayo ng mga members ng church ay bahagi ko. So, hindi na natin mai-picture. But that's the point. Yung gustong ipag-visualize sa atin dito ni Paul, na katulad ng sinasabi ni Paul Minyar, doon sa book niya na Images of the Church and New Testament, na each person is not only a member of one body in Christ, he is also within the same body, a member of all other Christians, and all of them are members of Him. Napipicture niyo ba? Hindi. Honestly. Napipicture niyo? Hindi. Okay lang. Yun nga yung point ni Paul. He's stretching yung images na yun to the point na it's so weird para ipakita na we are so interdependent. Hindi lang tayo nakakonekta sa church. Nakakonekta tayo sa bawat isa na miyembro ng church. So ano makita natin? From Ephesians, Romans, 1 Corinthians, na yung church is a body of Christ, matututunan natin bawat isang Kristiyano, without exception. If you're a Christian, ito ay totoo sa'yo. Bawat isang Kristiyano, bilang miyembro ng church na katawan ni Kristo, tayo ay nakaugnay at hindi maihiwalay kay Kristo. Tayo ay nakaugnay at hindi maihiwalay sa church na katawan ni Kristo. Tayo ay nakaugnay at hindi maihiwalay sa bawat isang Kristiyano na miyembro din ng katawan ni Kristo. Maaaring di natin palagi nakikita yon. Or maaaring na parang hindi natatanda, parang yung iba sa inyo sabihin, parang hindi ko na-experience yung ganong reality. O kaya, maybe we have bad experiences sa church. Parang kabaligtaran naman yung na-experience ko. So, whatever we feel about that, malinaw yung tinuturo ng New Testament na ito ay isang reality. This is a spiritual reality. So, bago natin tingnan kung ano ngayon yung kaugnayan natin sa bawat isa, mahalaga na makita muna natin at pagbulayan, ano bang kaugnayan natin kay Kristo? Makita natin na it has a lot of implications for how we relate to one another. So yung next point, the church intimacy with Christ as His body. So yung blank dyan, intimacy or union with Christ. So kung ang church ang katawan ni Kristo at bahagi ka ng katawan ni Kristo, ibig sabihin, meron tayong intimacy with Christ. Ito yung union of Christ and the church. Binasa ko na kanina yung 1 Corinthians 12:12, pero basahin natin ulit. I will point out something very important. For just as the body is one, and has many members, and all the members of the body, though many are one body, so it is with Christ. Pansinin niyo mabuti Hindi sinabi dito ni Paul na si Kristo ang ulo ng katawan. Sa ibang passages, sasabihin niya yun. Hindi rin niya sinabi dito na yung katawan ay yung church. Ang binanggit niya dito na katawan na maraming miyembro, hindi yung church, kundi si Kristo. Si Kristo yung katawan na maraming miyembro. Anong gusto niyang i-emphasize dito? Yung sobrang intimate na connection ng church kay Christ. Nasaan ba yung katawan ni Kristo ngayon? Nasaan? Hindi ibig sabihin nawawala at hinahanap ko. Tinatanong ko lang kayo, nasaan? Nasaan yung katawan ni Kristo ngayon? Nasa langit. Nabuhay siya na muli bodily, umakyat siya sa langit bodily, so yung katawan niya ay nananatili sa Kanya. In one sense, of course, yung katawan ni Kristo ay nasa langit,
Pero in another sense, yung katawan ni Kristo ay nasa lupa. Dahil ang katawan ni Kristo ay yung church. Na yung church ay hindi lang representatives ni Christ sa mundo. Yung church ay yung mismong katawan ni Kristo sa mundo. Yung klase ng pagtingin niyo sa akin ngayon, ay nararamdaman ko na parang medyo mahiwaga yung mga pinag-uusapan natin. It's really mysterious. Kaya tinawag ito na mystical union with Christ. It's not easy for us to... Paano mangyayari na yung church ay nakaugnay kay Kristo? Yung katawan ni Kristo nasa langit, yung katawan ni Kristo nasa lupa. In a way, it is mind-boggling. Pero ito yung tinuturo sa atin na salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, if you are a member ng church, you are not just a member ng church, you are a member of Christ. Hindi ko alam, kulang talaga yung salita para ma-picture ito. Pero gumagamit si Christ na ibang mga pictures like sa John 15. You are the vine, I am the vine, you are the branches. Na hindi mo pwedeng ihiwalay yung branches dun sa puno na si Kristo. Yes, mahirap intindihin, pero yun yung totoo. Saan natutunan ni Paul yung ganong klaseng theology about the church? Saan? Kanino? Kay Kristo. Naalala niyo yung bago siya ma-convert? Di ba siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano? Pinapahuli, iba pinapapatay, iba pinapahirapan. Tapos, papunta siya sa Damascus para dalhin yung sulat para iparesto yung mga Christians. Tapos, nagpakita sa kanya ang Panginoong Kristo, the risen Christ. May nagliwanag sa langit, tapos nabuwal si Saul, si Paul. Tapos, nagsalita si Kristo sa kanya. Anong sabi ni Christ kay Saul? Saul, Acts 9:4. Saul, Saul, why are you persecuting the church? Yung ba yung sabi niya? Why are you persecuting my church? Yung ba yung sabi niya sa Acts 9:4? No. Ang sabi niya, why are you persecuting me? You're persecuting the church, you're persecuting my body, you're persecuting me. Nakita mo yung sobrang close identification ni Christ sa atin, sa church? Diba? Nakaka-amazed yung katotohanan na yun na hindi natin lubos maisip paano mangyayari na we are in union with Christ. Pero try to reflect ngayon. Anong kinalaman ito sa relationship natin sa bawat isa? Ibig sabihin, kung anong pagtrato mo sa church, ayun ang pagtrato mo kay Kristo. Kung inuusig mo ang church, kung sinasaktan mo ang church, kung hinahati mo ang church, inuusig mo, sinasaktan mo, hinahati mo si Kristo mismo. And if you're a Christian, tapos sasabihin mo, you love Christ, tapos you're not showing any love for the church as the body of Christ, paano paniniwalaan yung sinasabi mo? Kapag member ka ng church, pero binabaliwala mo iba, pinagchichismisan o sinisiraan sa iba, na-realize mo ba na ganun din ang pagtrato mo kay Kristo? Pero kapag pinagsisilbihan mo, inaalagaan, pinapadama ang pagmamahal sa iba, pinaparamdam na mahalaga sa kanila, mahalaga sila, you're not just doing that for other members of the church. You're doing that for Christ Himself. Alam namin sinabi ni Christ sa Matthew 25 verse 40, na sa Judgment Day, sasabihin sa atin ng Panginoong Jesus, truly I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Kung anong ginagawa mo sa kapwa mo Kristiyano, ganun ang ginagawa mo kay Kristo. So kung ganito yung lalim ng tingin mo sa kaugnayan ng church kay Kristo, hindi ba magbabago kung ano yung pagtrato mo, pagmamahal mo, at concern mo sa church bilang katawan ni Kristo? And I'm not just talking about yung mga members ng church na outside your own family. Even yung mga members ng church na inside your own family. Paano magbabago trato mo sa asawa mo? Paano magbabago pagtrato mo sa magulang mo, sa kapatid mo? Kung alam mo na siya ay hindi mo lang magulang, hindi mo lang asawa, hindi mo lang kapatid, na siya mismo ay bahagi ng katawan ni Kristo.
Hindi mo pwedeng ihiwalay ang relasyon mo kay Kristo sa relasyon mo sa church. Dahil hindi mo pwedeng ihiwalay ang sarili mo kay Kristo. Ay yung katawan niya ay yung church. So, you see, kung gaano ka inseparable yung relationship natin kay Christ. Another aspect of our relationship with Christ, hindi lang yung intimacy with Christ, yung nagde-define ng kaugnayan natin kay Kristo. Mahalaga rin yung supremacy of Christ as the head over the church, His body. Makita natin ito sa paglalarawan sa Kanya bilang ulo ng katawan. Hindi lang tayo basta nakaugnay kay Kristo. We are absolutely dependent on Christ. Without Christ, we can do nothing. We are nothing. So, ibig sabihin ng ulo, kung si Kristo ang ulo, siya yung pinakamataas na otoridad sa buhay natin. At lahat-lahat ay pinapailalim natin sa Kanya. So muling nabuhay ang Panginoon, umakyat siya sa langit, naupo siya sa kanang kamay ng Diyos. Ano sabi ni Paul sa Ephesians 1:21-23? Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. So pagdating natin sa Ephesians, mayroong shift of image. Si Christ, hindi yung body, siya yung head of the body. Pero pag sinabing head, hindi lang siya basta bahagi ng isang katawan na parang katulad lang din ng ibang bahagi ng katawan. I na-emphasize dito, siya yung pinakamataas. Siya yung pinakamataas na otoridad sa church. So kung ibig sabihin, ano yung proper response natin? We submit everything. Everything sa buhay natin, everything sa church natin, sa ilalim ni Kristo. At yun yung point niya. Pagka binabasa natin Ephesians 5, di ba may kinalaman niya sa yung babae, pasakop kayo sa asawa ninyong lalaki. Akala natin, Paul is just talking about marriage. No. He's talking about our relationship with Christ as a church. Tingnan niyo sabi niya sa Ephesians 5:23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. This is not just about marriage. This is about ecclesiology, or yung teaching about the church. And sabi niya sa verse 24, the church submits to Christ. So yung supremacy of Christ, ibig sabihin siya yung pinakamataas na authority. Hindi lang yon. Yung pangalawa, ibig sabihin nito na siya rin yung buhay at pinanggagalingan ng buhay natin. Colossians 1:17-18. Siya ang una sa lahat, ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Si Kristo ang pasimula ng lahat. Lahat ng bagay, lahat ng buhay, lahat ng nilalang, si Kristo ang pasimula. So ibig sabihin, si Kristo rin ang pasimula ng church. Yung buhay na meron tayo ngayon, yung kaligtasan na meron tayo, yung resurrection na meron tayo, ay galing kay Kristo. Kung wala si Kristo, patay tayo. Without Christ, you're dead. Kung si Kristo ang ulo ng church, kapag yung church na katawan ni Kristo ay pupugutan mo ng ulo, if you will remove Christ from the church, and sadly it's happening to many churches, na si Kristo ay isinasantabi sa preaching, sa mga ministries ng church, kapag ang katawan ay pinugutan mo ng ulo, you have a dead church. You have a dead church. Pero kung tayo ay nakaugnay kay Kristo, He's our head, He's our life. Ano ibig sabihin? The life of Christ is flowing sa church. The life of Christ is flowing to every member of the church. Diba yung point niya sa Ephesians 4:15-16? Na siya yung ulo nating lahat, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasaw-kasuan na mula rin sa Kanya. Kapag may ulo, yung dugo, yung buhay dumadaloy sa bawat bahagi ng katawan. We have the life of Christ. If we have the life of Christ sa church, what would it look like? Ano yung magbabago sa relasyon natin sa bawat isang member ng church? Hindi na pwedeng tayo magdedesisyon ayon sa sarili lang nating interest o agenda. Ay, ito yung gusto ko. Ito yung komportable ko. Hanggang dito lang yung commitment ko. Ayoko na mag-commit ng ganyan sa church covenant. No. He's the head. We submit to Christ in everything.
We help each other na mas maging malapit kay Kristo. We speak the truth. We speak Christ to one another in love. So anong layunin natin sa isa't isa? Hindi ko lang ina-encourage yung bawat isa sa atin na pag wala ka pang kaibigan sa church, makipagkaibigan ka, tapos makipag-bonding ka. Spend a lot of time. Of course, makakatulong yon. Pero hindi niyo ba napapansin? Sometimes try to evaluate. Meron kang sobrang ka-close sa church, maghapon kayo magkasama, o baka nag-overnight pa kayo sa bahay. But our goal, hindi lang para mag-bonding yung bawat isang member ng church. Ang goal natin, as we relate to one another, ay tulungan natin yung bawat isa na mas maging malapit kay Kristo. That's the point. So, ngayon, kung klaro na sa atin na yung pinakamahalaga sa church bilang katawan ni Kristo ay yung kaugnayan natin kay Kristo. Pinag-usapan natin our intimacy with Christ and the supremacy of Christ over the church. Ano magiging resulta nito? Matututunan natin ngayon kung paano tayo dapat makipag-ugnayan sa isa't isa. And this will be our response. Ano yung response natin? Caring for one another as members of one body of Christ. Caring for one another. Malinaw ito sa sinabi ni Paul na purpose ng Diyos. Bakit? Dinisenyo niya ang church na katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12, 25 to 26. That there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Sa Tagalog, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi. Sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Ano yung word na ginamit ni Paul sa Tagalog? Na dapat na maging damdamin natin sa bawat isa. Ano yung ginamit niyang word? Malasakit. Ano yung eksakto na translation ng salitang malasakit sa English? Wala. Yung word, maganda rin yung Filipino language. Merong word, yung word na malasakit, it perfectly captures yung point ni Paul sa 1 Corinthians 12. Ano ba ibig sabihin ng pagmamalasakit? You don't just care for someone. Hindi lang ito nagpapakita ka ng concern para sa iba. You care for someone as if that someone is you yourself. As if that someone is your own. Di ba yun yung point ni Paul? Na bawat bahagi ng katawan ay nagmamalasakit sa bawat bahagi ng katawan. Bakit? Kasi you're one. Ikaw yun. You're part of the body of Christ. Hindi pwedeng hindi ka apektado ng mga nangyayari sa church o sa buhay ng ibang members ng church. Kaninong anak ba ito? So, apektado tayo sa nangyayari sa paligid natin, sa buhay ng bawat isa. So, if you're a member of the church, hindi pwede na wala kang pake. Hindi lang ito about attitude. Madaling sabihin, may concern tayo. May malasakit tayo sa bawat isa. Pero yung salitang malasakit, ay hindi lang ito salita na ginagamit ng mga tumatakbong kapitan sa barangay. Yung malasakit ay may kaakibat na aksyon. Meron kang gagawin. At yung kaakibat na aksyon dito ay yung tinatawag na pakikialam. May concern. May pakialam. Hindi lang ito yung meddling sa buhay ng iba na nakikialam ka sa buhay ng kapitbahay. Wala ka namang kinalaman doon sa kapitbahay mo. So it's not about meddling. Pero yung bang pakikialam in a positive way na makikialam ka, may gagawin ka para matulungan yung iba, para sa ikabubuti niya. Yung meron kang gagawin. At yung kabaligtaran ng malasakit ay yung walang pakialam. So, yung mga nakaka-attend ng membership class, madalas in-emphasize namin, palagi namin sasabihin, kung ayaw mong may makialam sa buhay mo, huwag kang magpa-member sa church. Dahil ang church na ito ay binubuo ng mga miyembro na pakialamero. Kung hindi pa rin ninyo na-embrace yung role ninyo na yon, it's time to embrace na tayo ay mga pakialamero in a good sense, of course. But
Kung ayaw mo na may makikialam sa'yo, sasabihin namin, ayaw mong magpa-member ng church, it will not be good for you. Gusto mong lumayo sa church? Pumunta ka sa isang lugar na malayo sa church, wala kang kaugnayan sa kahit anong church na malapit sa'yo, it will not be good for you. Kailangan mo ng may magmamalasakit at makikialam sa buhay mo. Ang mga miyembro ng church ay dapat na may malasakit sa isa't isa. Ibig sabihin, kung member ka ng church, meron ka mga elders, pastors na magmamalasakit sa'yo, mag-aalaga sa'yo, at gagawin ang lahat para pakialaman ang buhay mo. If you are not a member of the church, wala kang pastor. Wala kang elders. Yung pinapanood mo na preacher sa YouTube, that's not your pastor. Hindi ka nga kilala eh. Hindi mo din siya kilala. So we are one body. Ibig sabihin, yung mga members ng church, kayo yung kagalakan namin. Katulad na sinasabi ni Paul sa Philippians chapter 4, verse 1, my brothers, my joy, my crown, my beloved. Yes, we have limitations. We have imperfections. Pero nung kami tinawag ng mga elders, mga pastors in church, we committed ourselves to God. We committed ourselves to church. Nagagayahin yung halimbawa ni Apostol Pablo na tatayo kami na parang inyong mga ama, inyong mga ina. Diba sabi niya sa 1 Thessalonians 2:7-8, tulad ng inang mapagkalinga sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging ang aming buhay. Do you want to experience yung Christian life na merong nakatingin sa iyo, merong mag-aalaga sa iyo, merong magtuturo sa iyo, merong magdidisiplina sa iyo kapag nagkakamali ka? And be thankful if you are a member of the church. Because you have elders. You have elders na mag-aalaga, mangunguna sa inyo. So ikaw ay member ng church, sabi sa Hebrews 13:17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot kami sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pero kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Gusto mong may mga leaders na magmamalasakit sa iyo, be a member of the church. Pero it's not just about one-way relationship, mga leaders to members or members sa mga leaders. Pero ito yung relasyon na sinumpaan natin sa covenant natin number 6, na tayo ay magmamalasakit sa bawat isa. Bawat miyembro sa bawat miyembro ng church. I know, practically speaking, it may seem impossible kasi iba sa inyo parang hindi pa naman ninyo masyadong kilala yung iba. Tapos we have limitations. Hindi naman talaga natin mapapakialaman ang buhay ng bawat isa sa ganito karami. Pero at least, practically, you're doing something for at least a few of the members ng church. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. 1 Corinthians 12:26, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Ano ibig sabihin nun? Kapag meron tayong mga member na pinagpapala, na-promote sa trabaho, naging successful yung business, di ba sa halip na mag-comment ka ng sana all, di ba mas magandang pakinggan, I rejoice with you, brother. I rejoice with you, kapatid. Yung kagalakan mo, kagalakan ko rin. Yung blessing sa iyo ni Lord, blessing ko rin. Yung promotion sa iyo, yung pag-honor sa iyo, yun din ay sa akin. So kung naging member ka ng church, parang pumasok ka sa isang kasalan. Naalala ninyo yung mga sinumpaan ninyo na mag-asawa? Sa hirap at ginhawa. Hindi sa ginhawa at sa ginhawa. Sa hirap at ginhawa. So ibig sabihin, weep with those who weep. If one member suffers, all suffer together. Ito yung sinasabi ni Paul Minyar na the one body means absolute solidarity in suffering and glory. Kapag may member na nagkasakit, na ospital, o namatayan, o dumaraan sa matinding pagsubok sa marriage nila, gagawin natin ang lahat na magagawa natin. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para makatulong sa kanila. Ipapadama natin sa kanila. Sabihin natin, kapatid, hindi ko kayang ibigay lahat ng pangailangan mo, pero I commit myself na sasamahan ka sa pinagdaraanan mo. Hindi pwedeng, problema mo yan, bahala ka. So we take responsibility para sa bawat isa. Gagawin natin ang lahat na magagawa natin para paglingkuran ang bawat isa.
Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Romans 12:13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Kapag mayroong mga fellow members tayo na nanatili na mahina yung kanilang pananampalataya, iintindihin natin. Hahabaan natin yung pasensya natin para sa kanila. Romans 15:1-3, tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Well, we don't want to inconvenience ourselves. Mas gusto natin gawin kung ano yung komportable sa atin. Kaya bihira yung mga miyembro na dadalaw sa ibang miyembro o kaya magtatanggap ng bisita sa bahay nila. That it will take time. It will take effort na maglinis ng bahay. Gagastos ka kapag gusto mong pakainin sila. Kapag dadalaw ka sa iba, you'll spend time listening to them. Kapag umiyak na sila, may problema sila, parang ayaw mong pakinggan dahil baka ikaw ay mamblema din. Because we want kung ano lang yung convenient para sa atin. Look at Romans 12:10. Sabi ni Paul sa Romans 12:10, outdo one another in showing honor. Yung word na ginagamit niya parang competition. Di ba pagka mayroong competition, di ba may FIBA, may FIFA, o mayroong mga palaro sa barangay, o kaya mayroong mga competition sa eskwelahan. Di ba nakipag-compete tayo para tayo maging number 1, para tayo manalo, so that we will be honored. Sabi dito ni Paul, kung makikipagkompetensya ka, spend your energy to do one another in showing honor. Not for yourself, but for others. This really very radical, supernatural. So kung comfort and convenience ang hanap mo, church membership is not for you. Pag membro ka ng church, mahihirapan ka, gagastos ka para sa iba, magsasakripisyo ka, masasaktan ka, iiyak ka. Pastor, mukhang wala na magpapamember sa atin kapag ganyan nilista mo na condition of membership. Yes, you will experience all of that, but you will experience joy. You'll find joy, like Paul, in suffering for others. Colossians 1:24, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo. Sapagkat sa pamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So, katulad ng sabi ko kanina, imposible man siyempre na maipakita natin ang pagmamalasakit natin sa lahat, bawat member ng church. We have limitations. Pero I will ask you, tanungin niyo yung sarili niyo. Tanungin niyo yung sarili niyo. Kailan yung huling pagkakataon na ipadama mo yung pagmamalasakit mo sa ibang member ng church? Kailan? Madali naman sabihin na you care for others. Pero naramdaman ba nila yung pagmamalasakit mo sa kanila? Yun yung nakalagay sa covenant natin, sa paraan na mararamdaman nila. Anong ginawa mong hakbang para maramdaman na mahalaga sila sa iyo? Kung matagal-tagal nang nangyari yan, wala kang maalala. For the past month, for the past year, maybe you're just attending every Sunday. And then pagkatapos, uwi ka na. Wala kang pakialam sa buhay ng iba. You're listening to this sermon. Alam mo na you're a member of the body of Christ. Anong gagawin mo sa susunod na araw? Anong gagawin mo sa susunod na linggo para ipadama yung pagmamalasakit kahit sa isang member man lang ng church? Na maramdaman nila na mahalaga sila para sa iyo. So kung member ka, may expectation ang ibang members sa iyo. Bakit? Kasi sinabi mo, yung commitment mo na nakasulat sa covenant. So malamang, others will expect na gagawin mo kung ano yung sinabi mo. And lahat naman tayo, di ba may expectation din naman tayo sa ibang members eh. May expectation sila, may expectation tayo. Pero maririnig mo sa paligid mo, kung ayaw mong masaktan, huwag kang mag-expect. Nakarinig na ba kayo ng ganong payo? That's unrealistic. Bakit? By nature, yung covenant, nagsiset ng expectations sa bawat isa.
You talk about marriage, yung covenant sa marriage. Pwede ba namang wala kang expect sa asawa mo? Yung asawa mo walang i-expect sa'yo? What kind of relationship? Siyempre, dapat realistic yung mga expectations. So, ganun din sa church. We have expectations to one another. Pero paano kung nagkulang tayo sa pagmamalasakit sa iba? And this is the last question na sasagutin natin. Paano kung nagkulang tayo sa pagmamalasakit sa iba? At mangyayari talaga na magkukulang tayo because we are finite. We have limitations. Or maaling dahil sa kasalanan natin because of our selfishness. Or dahil sa mga natural limitations natin. Magkukulang tayo. Madi-disappoint natin yung iba. And you will be disappointed. Dahil may ina-expect ka sa ibang member, may ina-expect ka sa pastor, may ina-expect ka sa elders. Na hindi mo naramdaman, na hindi mo nakita. And yeah, I'm speaking from experience. Bilang 15 years na pastor ng church, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Yung members ng church na nag-express sa akin ng disappointment nila. Maaaring iba sa inyo hindi nag-express pero naiisip ninyo, nararamdaman ninyo. Yung pastor naman namin. O isa sa mga elders namin. Matagal ako nawala sa church. Hindi man lang nangumusta. Hindi man lang dumalaw. It breaks my heart. Kapag narinig ko yung mga ganung bagay, it can be true. Marami akong pagkukulang. I cannot do everything para sa church. Kahit magsama-sama pa kami mga elders ng church, we cannot do everything para sa inyo. We have limitations. So I'm not excusing myself. Natural, nararamdaman natin yun. At nararamdaman ko rin sa ibang member ng church. Nararamdaman ko rin sa ibang leaders ng church. Na may expectations ako sa inyo. May expectation ako sa ibang elders ng church. So we are prone to disappointment. We are prone to disappoint each other sa church. We will all fail and disappoint each other. What a way to end this sermon. Pero hindi pa tapos. Dito pumapasok yung kahalagahan na alalahanin natin, ang church ay katawan ni Kristo. Hindi katawan ni pastor. Katawan ni Kristo. If you will set a very high expectation, kay Kristo natin ilagay yung pinakamataas na expectations natin. Kung ito ay katawan ni Kristo, bahagi ka ng katawan, bakit niya pababayaan? Bakit pababayaan ni Kristo ang sarili niyang katawan? Anong klaseng tao ka na sariling katawan mo ay pababayaan mo at sasaktan mo? Kanina may binasa ako sa Ephesians 5. Diba about marriage? Tinitingnan lang natin yung mga lessons, principles about marriage. We miss yung point ng tungkol sa relasyon ni Kristo sa church. Look at chapter 5, verses 29 to 30. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. So ibig sabihin, alalahanin mo ang pagmamalasakit. Kapag nagkukulang yung bawat isa sa atin ng pagmamalasakit sa isa't isa, anong gagawin natin? Alalahanin natin yung perpektong pagmamalasakit ni Kristo para sa atin. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. How much more yung strength, yung healing, yung joy na kailangan natin sa araw-araw. So from yung image ng body of Christ, let's just, kumambyo lang tayo and change metaphor. Tingnan natin yung pangangalaga sa atin ni Kristo bilang shepherd. Maybe hindi natin picture kung si Kristo yung ulo ng katawan. Maybe hindi natin maramdaman yung sinasabi dito na pagmamalasakit ni Kristo para sa atin. But when you reflect on Christ as shepherd of the flock, tapos tingnan mo yung Ezekiel 34, yung condemnation dito ni Yahweh sa mga leaders ng Israel, na dapat sila yung nangunguna sa pagmamalasakit sa bayan ng Israel. Pero sinabi sa kanila ng Diyos, kayong mga pastol, kayong mga shepherds ng aking bayan, hindi ninyo pinapakain yung mga tupa. Kayo busog na busog, yung mga tupa nangangayayat. Hindi nyo pinapagaling, hindi nyo ginagamot yung may sakit. Hindi nyo hinahanap yung nawawala. Hindi nyo pinapalakas yung may hina. Hindi ano sabi ng Diyos? Sinabi ba niya, magbago na kayo? Ang sabi niya sa later part? Ezekiel 34, verses 10 to 16. Pakinggan niyo sinasabi ng Diyos. I will rescue my sheep. I myself will search for my sheep.
I will feed them. I myself will be the shepherd of my sheep. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahihina. Ang sabi ng Diyos, I myself ang gagawa nun. And then later on, sinabi ni Christ sa John chapter 10, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Si Kristo, si Yahweh, na nagmamalasakit, nasa Kanya ang pagmamalasakit na hinahanap natin. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, matututo din tayo kung paano magmalasakit sa bawat isa. At kung sakaling magkulang tayo at magkukulang tayo o madismaya tayo sa iba, dahil sa kanila namang pagkukulang sa atin, anong gagawin natin? As always, we look to Christ, tumingin kay Kristo. He is the head of the body, He is the shepherd of the flock. Pero hindi ibig sabihin na kapag nadismaya tayo, sobrang disappointed. And some Christians, dumating sa point na sobrang hurt, sobrang disappointed sa church. Ayoko na sa church. Kami na lang ni Jesus. He's my shepherd. Hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo sa church. Ito ay katawan ni Kristo. At yung pagmamalasakit na ipapadama niya sa'yo, amazingly, gagamitin niya rin yung church for that purpose. So yung perfect shepherding ni Christ is often mediated through the imperfect shepherding ng church. Yung perpektong pagmamalasakit ni Kristo ay karaniwang mararamdaman natin, mararanasan sa pamamagitan ng hindi perpektong pagmamalasakit natin sa bawat isa. And that's an amazing gift from the Lord. Let's pray.